God, hallelujah. Magalakat naman kita ang pagkamati sa pulong sa tumboy nga Diyos. Ako na ginahatag kay Pastor, no? Subong naman ni magkuhan. Si Pastor na wala. Praise God, hallelujah. God bless Pastor Salahog. God bless Pastor Salahog. Praise the Lord, ang lahat ng malungkot magsabing Amen. Amen. Kaya pala napakatahimik. Hallelujah. Lahat ng masaya magsabing Praise the Lord. Amen. Dapat pagdiwang po natin mga kapatid sa araw na ito sapagkat ang ating Diyos kailanman ay hindi namamatay. Ang ating Diyos ay buhay magpakailan-kailanman. Hallelujah. Medyo naiilang ako ngayong umaga dahil parang bagang yung ating isipan mga kapatid hindi intact. Bakit? Natawa nga ako nung yung Moses naging may bagong ano na ngayon, may bagong hugot. May bagong hugot na ngayon. Akala ko, kami lang ni Chacha nakapuna. Pati pala sila, Sister Robita, nakapuna din ng gabi na yun. Kasi, nung si Joshua ay halos imatay na sa uhaw. Sabi ni Moses doon kay Sipura, sabi niya, kumuha ka ng tubig. Dahil nasunog ng araw ang utak niya. Nasunog ng araw ang utak niya. Kaya dapat huwag masunog ng araw ang utak natin ngayon. Dapat active. Amen! Hello! Tingin ka. Parang hindi kayo makatingin sa akin. Magtinginan niyo muna tayo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen! Hallelujah. Tumayo muna tayong lahat mga kapatid. At i-welcome po natin ang presensya ng ating buhay na Diyos. Let us once again worship the name of our God, the name which is above everything. Sa kanyang pangalan mga kapatid, lahat ng tuhod ay lulog, lahat ng dila magpapahayag na siya ay dakila, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sa makatuloy, wala na pong higit sa ating Diyos na pinaglilingkuran ngayong umaga. One more time, let us worship the name of Jesus. Hallelujah! Come on! Amen! Parang pamatay ng lamok yung palakpak natin. O hindi nga napapatay ng lamok. Palakpak para sa Diyos! Hallelujah! Sapagkat ang mga anak ng Diyos sa araw nito ay matagumpay. Binigyan niya tayo ng kalakasan. Binigyan niya tayo ng pagkakataon. At ito ang tamang panahon para paglingkuran po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Nasiupo na po kayo mga kapatid. Ang good news, hindi na po katulad nung nakaraang mga kapatid conference. Dahil yung conference po nung nakaraan, may cutting flight po mga kapatid palibasay from Manila. From Manila, mga kapatid, patungo namang Legazpi, kaya medyo may kalayuan. Pero ang good news mga kapatid, General Conference, ang nangyayari, isang sakayan lang ng eroplano. Kasi sa Araneta Coliseum. Ayan, sa Araneta Coliseum mga kapatid. Alam nyo, matagal tayong pinagbawalan sa Araneta Coliseum. Kasi one time mga kapatid, nung nagkaroon po ng gawain, talagang nauga po ang Araneta. Kinabahan po ang mga kapatid, parang medyo nayayanig. Kapag kasi ang mga tunay na mga anak ng Diyos, sama-sama yan, nagkaisa yan, na magpuri sa Panginoon. May impact yan mga kapatid. May tinatawag na power. Kaya pansamantala hindi tayo sa Araneta, maging ang PICC mga kapatid, nung naidaos na naman ang gawain sa PICC, talagang nauga na naman ang building na yun. Kaya medyo aware sila sa atin. Dahil sa banal na kasulatan mga kapatid,
Si Paul and Silas, nakapinit ang bilangguan, nakalock mga kapatid. Pero sa bisa, nakalang pagpupuri, walang ginamit na susi, nangakalag mga kapatid, nangatanggal ang mga tanikala, maging ang pintuang bakal mga kapatid ay bumukas dahil sa kanilang pagpupuri. Hallelujah. Kaya mga kapatid, meron pong kapangyarihan kapag sama-sama po ng mga anak ng Diyos na nagpupuri. Tested and proven po yan. Sa Old Testament mga kapatid, walang ginamit na kanyon, walang ginamit na missile, kundi ang sabi ng Biblia, by faith, the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. Nayanig, lumagpak ang kuta mga kapatid, nung sila po ay umikot ng 7 beses at sa pamamagitan ng malakas na pagpupuri, bumagsak ang pader ng Jericho. Kaya kung gusto natin maramdaman mga kapatid na may Diyos nga sa ating kalagitnaan, huwag tayong tatamad-tamad magpuri, huwag tayong alanganin magbuka ng ating mga bibig. Pag sa bahay mga kapatid, lalakas ng bibig. Kapag lalakas mga kapatid, kaya ang bibig gamitin, ito ang right place mga kapatid. Ibuka po natin ang ating mga bibig dahil pagka tayo po'y nagkaisa, sama-samang magpuri sa Panginoon na may tinatawag na taglay na kalakasan. Amen? Sabi ng Bible, make a joyful noise unto the Lord and shout with the voice of triumph. Kaya kailangan yung mga kapatid, yan ang tamang pag-uugali sa bahay ng Diyos. Kaya ang dami pa nating pinagdadaanan, marami pang problema, marami pang tinatawag na masasabi nating kabigatan mga kapatid. Ito ang lugar na kung saan maibsan ang ating suliranin, maibsan ang ating kabigatan. Dahil narito ang Panginoon na magbibigay ito sa atin ng kapahingahan. Sabi niya, magsiparito kayo. Wow! Grabing panunuyo ng Panginoon. Dahil alam niya mga kapatid na tayong mga nilalang talagang, sabi nga, kakambal na natin ang problema, kabigatan, suliranin. Kaya mapalad nga po tayo dahil meron po tayong Diyos na malalapitan. At handang-handa naman po tayong sa gipi ng Panginoon. Dahil sino mang lumalapit sa Kanya, sabi ng kasulatan, ay hindi niya itataboy. Palakpakan natin isang pangalan. Kaya sa May 20 hanggang 25 mga kapatid, 19? Oo. Ang General Conference sa next year, next nanibago kasi ako mga kapatid nung nagkaipin ako minsan, pag nagsalita ako medyo nanibago yung pag-pronounce ko kasi medyo naiipit minsan. Hallelujah. Sa next year mga kapatid, 2025, ang ating General Conference ay mismo sa Manila. Ang venue is Araneta Coliseum. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos mga kapatid. Amen. Ang ating namang sectional conference mga kapatid ngayong July. So thank God dahil nung Martes ba yun? Lunes mga kapatid, nagkaroon po kami ng ministerial meeting at yun, napag-usapan namin na lahat ng activities at tinanggap ko na rin ang aking license. Binigay na sa akin ang aking license. Hallelujah. Praise God. Amen. So, ang conference, sectional conference mga kapatid, ay sa July 15 hanggang 2 araw lang ito mga kapatid. 2 araw ang general conference. Marami pang mga activities dito, no? So, ang LM natin sa June 11 at June 5 and 6. No, sa youth mayroon din. So, mga kapatid, andyan naman. Ang Pentecost Sunday, Pastor,
Yes, ang Pentecost Sunday, thank you for reminding. Ang Pentecost Sunday natin is gaganapin sa Norala ngayong May 19. May 19. Norala. At hindi na by cluster or mga kapatid. Tayo? Buong section 3. Anong oras po, Pastor? Ang oras is alas 2. Alas 2. Kaya, God willing, sa May 19, yun po ang ating Pentecost Sunday. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Now, mga kapatid, reminders, dahil hindi naman malimit tayo nagko-communion, no? So, medyo sagrado po yan, no? Banal po yan nag-aawain. Kaya, sinasabi, suriin po muna natin ang ating mga sarili bago po tayo mag-partake. So, babasahin po natin ang mga salita ng Diyos mamaya bago po tayo mag-communion. Mangangaral muna ako ng ilang mga salita ng Diyos. Palagpakan natin minsan pa mga kapatid ang ating Panginoon. Praise God. Tumayo po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name. First Corinthians chapter 15. Hallelujah. Babasahin ko po ang mga salita ng Diyos na ating po masusumbungan sa 1 Corinthians chapter 15 hanggang 19. Ito po ang sinasabi ng mga salita ng Diyos. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang ating pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay masumpungang mga saksipulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin niya muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatulog, di naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo at tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Kaya, ang pamagat na mensahe, consequences of denying the resurrection. Amang banal, muli po, kami nagpapakumbaba, nagpapasakop sa iyong pangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na iyong pinagkaloob sa amin. Samantalang ito po ay aming pagbulay-bulayan, nawa mangusap po kayo sa aming mga puso. Bago po kami mag-partake ng communion, Panginoon, nawa pakalinisin niyo po ang aming puso, ang aming isipan, upang sa gayon kami po, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa inyo. Salamat po, Diyos, sa iyong pangunguna, samantalang ipinagpatuloy po namin ang pakikinig ng iyong mga salita. Ito po ang aking samot dalangin in Jesus' name. And everybody say, praise the Lord. Talakpakan po natin ng salita. Ayan po kayo. Siya po, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Napakalaga po na ating gunitain ang mga ginawa ng Panginoon tuwing ganitong pagkakataon, mga kapatid, sapagkat ito po ay nagbibigay sa atin ng napakalaking sabihin natin, ito po ay nagbubukas
ng ating mga pang-unawa, mga kapatid, na dapat lamang ng bawat mga anak ng Diyos tumanaw ng utang na loob. Everybody say praise the Lord. Hindi po tayo narito, mga kapatid, kung wala po ang tinatawag na pagpapakasakit, pag-aalay ng Panginoon ng kanyang buhay. Kaya siya po ang the greatest lover of all. Grabe po ang kanyang pangliligaw sa atin, panunuyo sa atin, mga kapatid. Eh, kung tutuusin, ano po? Tutuusin. Hindi tayo kaibig-ibig. Marami tayong kapansanan. At higit sa lahat, hindi tayo karapat-dapat dahil sabi nga, wala ni isa naging matuwid, wala kahit isa. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat makasalanan, nagkasala. Hindi tayo karapat-dapat. Pero tingnan niyo, mga kapatid, sa kabila ng ating kalagayan na wala po tayong pag-asa at hindi po tayo karapat-dapat, yet grabe ang panunuyo ng Panginoon. Kaya hindi tayo madalas pangungusap, hindi tayo madalas pananalita, by action, mga kapatid. Bagamat siya Diyos, siya po, mga kapatid, ay nag-anyong alipin. Nakitulad sa tao. Pinatunayan niya, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Hallelujah. Kaya hindi malilimutan ng sanglibutan, mga kapatid, ang ginawa ng ating Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, na pag-aalay ng kanyang buhay, marami pa rin mga tao na ayaw pa rin sagutin ng Panginoon. Grabe na ang panunuyo, grabe na ang panliligaw. At kung tutuusin, mga kapatid, kung i-convert natin, kung anuhin natin sa ating kalagayan, hindi ba, doon po, mga kapatid, sa manliligaw, pag nakitaan niya na talagang walang kapintasan, talaga naman mayaman, talaga naman karapat dapat. Wala nang maraming kuskus balon sa sagutin na dahil siyempre, pero ang tao, mga kapatid, tingnan niyo po, grabe ang panliligaw ng Panginoon. Mga suplado. Ayaw pa, mga kapatid. Pakipot pa. Di ba? Di ba ganyan? Nanawagan ng Panginoon. Niligawan niyang lahat. Dahil ayaw niya. Nang ni isa man na kanyang niligawan, mapahamak, lahat ay maligtas. Lahat ay maligtas. Pero sad to say, mga kapatid, mapalad tayo dahil sinagot natin ang Panginoon. Palagpagan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Siyang unang umibig sa atin, mga kapatid, at sinuklian naman natin ng pagmamahal. Kaya napakapalad tayo na kung saan sinagot natin ang Panginoon. Ang kanyang panawagan, mga kapatid, ay hindi natin binawali-wala. Kaya ikaw at ako, merong tinatawag napakagandang kinabukasan. Amen? Amen. Tayong buhay na walang hanggan, mga kapatid. Dito nga, pinagpapasalamat natin sa araw-araw na kung saan binigyan pa tayo ng buhay, ang buhay na yan napaka-exit. Kaya nga, ang regalo ng Panginoon, ang Kanya pong inihanda sa bawat isa sa atin, hindi lamang, mga kapatid, napakagandang tahanan, kundi tayo po ay mananahan. Wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang kapigatian, wala nang pamang hirap, mga kapatid. Ang lahat ng iyon ay naparam na. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Kaya, mga kapatid, ano po ang consequences kapag ito po ay ating hindi po natin pinahalagahan ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Napakahalaga po ito, mga kapatid. Bakit? Una, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, yung mga ginamit talaga ng Panginoon, ang kanyang mga alagad,
our preaching is in vain. Yan ang pangunahing bunga, mga kapatid. Kung hindi po ika nga pahalagahan ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, mangyari po na ang ebanghelyo na ipinangangaral ng mga apostol para sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya, mga kapatid, ay walang kabuluhan. Yung kanilang pagpapakasakit, yung kanilang pag-aalay na kanilang buhay alang-alang sa ating Panginoon bilang paglilingkod. Dahil ang banal na kasulatan nagsasabi, mga kapatid, na halos sa lahat ng apostol, ang kanilang dinaranas ay yung kanilang kamatayan ay hindi po normal, mga kapatid. Si Dian Divina, iyon sana ay itapon sa kumukulong langis. Pero paribasay may layunin ng Panginoon, hindi siya, mga kapatid, na itapon doon. Pero the rest, mga kapatid, nako, yung uri ng kanilang kamatayan, ang uri ng kanilang kamatayan ay hindi po pangkaraniwan. Pinugutan ng ulo, ipinakot sa krus, pinakalagkad sa kabayo, ay matindi, mga kapatid. Matindi ang kanilang dinanas. Kaya kung minsan nagtatanong yung iba, di ba malapit sila sa Panginoon, di ba? Talagang mga sugo sila ng Panginoon. Dapat namatay sila, natulog lang. O kaya kung minsan, dinahatulan minsan kung ang kamatayan ay hindi maganda, yan kasi masama. Yan kasi ganito, ganyan. Pero sa totoo lang, mga kapatid, pag tinanong po natin ang mga apostol, napakasakla po ang dinanas nila na kamatayan. Sila ay talagang alagad ng Panginoon. Pero alam naman po natin, mga kapatid, anumang uri ang maging kamatayan natin, kapag tayo po ay nasa kamay ng ating Panginoon, nabubuhay tayo sa Panginoon, mamamatay tayo, nasa Panginoon, mga kapatid, walang alinlangan, ligtas tayo. Hallelujah! Amen. Kaya po, salamat sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, sapagkat hindi po nasayang ang sakripisyo ng mga unang alagad ng Panginoon at ang bunga ng kanilang pagpapakahirap, mga kapatid. Bawat isa sa atin sa ngayong panahon, ang sinumang sumampalataya ay makabahagi po ng tinatawag na kaligtasan dahil sa kanilang ginawa. Kaya nga hindi walang kabuluhan ang kanilang pangangaral, mga kapatid, kundi bagos talagang dito po matitiyak ang ating kaligtasan. Sabi ni Apostol Pablo, pinatutunayan ko ang ebanghelyo na ipinangangaral ko sa inyo. Ano ba ang ebanghelyo? Death, burial, and resurrection. Ang pagkamatay, ang pagkabuhay na maguli, at yung pagkalibing. Ayan po ang ebanghelyo. At yung ebanghelyo na yan, mga kapatid, talagang sinasaksihan ng Apostol Pablo na kung tayo manatili lamang sa ebanghelyo na kanilang ipinangangaral, ligtas kayo. Palagpakan natin siya, mga kapatid. Hallelujah! Sapagkat nakasalalay po ang katiyakan ng ating kaligtasan sa mga apostol. Bakit? Dahil sinabi po ng Galatians 1:8, kahit man kami anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral ay itakwil o sumpain. Kaya ang tanging ebanghelyo na karapat-dapat lamang o nararapat lamang nating pananatilihan at tanggapin, mga kapatid, ay ang apostolic doctrine, sapagkat sila po ang mga alagad ng ating Panginoon na sinugo para sa ating kaligtasan. Praise God! Kaya good news, dahil ang kanilang pangangaral ay hindi po nasayang o hindi po naging walang kabuluhan, sapagkat ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Hallelujah! At ang ating pananampalataya ay hindi po walang kabuluhan, mga kapatid, sapagkat si Kristo ay hindi po iniwan
yung kanyang katawan, mga kapatid, sa libingan. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung pala rin tayo makarating ng Israel, doon mismo sa Israel, mga kapatid, nakatatak ang doon sa kanyang libingan, siya'y wala na rito, siya'y nabuhay na maguli. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Kaya ito po ang napakagandang balita, mga kapatid, na ika nga ipagdiriwang natin sapagkat ang ating Diyos na nakilala ay hindi na natili sa libingan. Siya po'y nabuhay na maguli, narito siya nabubuhay magpakailanman. Hindi katulad, mga kapatid, sa ibang mga tao na parang dinidiyos nila, mga kapatid. Mga dakilang mga nilalang na kinilala nilang Diyos. Pero sad to say, hanggang ngayon, nandiyan pa rin sa libingan. Pero ang ating Panginoon, narito, siya'y nabuhay na maguli. Sama katuwid, hindi na tayo mananatili sa kasalanan. Yung ating kasalanan, mga kapatid, ito po ay pinawi na ng Panginoon dahil sa bisa at kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Amen! Kaya nga po, mga kapatid, kung tayo po ay magsisi at mangumpisal sa ating Panginoon, meron na pong tinatawag bisa, mga kapatid, ang kanyang kapatawaran. Siya'y tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin. Bakit? Sapagkat nagwagi ang ating Panginoon, mga kapatid. Cross ng Kalbaryo. Hallelujah! At sinabi niya, it is finished. Kaya wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Hallelujah! Kapag tayo po nagsisi, yan po ay ating ikinumpisal sa ating Panginoon, mga kapatid. Meron pong kapatawaran. Bakit? Nabuhay siya. Amen! Nabuhay na maguli ang ating Panginoon sa makatuwid. Wala na tayo sa kasalanan. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo. Woo! Hallelujah! Bakit? Nabuhay siyang maguli, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At hindi na tayo nagiging bulaang saksi o mga ngaral, mga kapatid. Dahil kung hindi siya nabuhay na maguli, mga bulaang saksi. Di ba sabi sa Acts 1:8, and ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses. Mga saksi na tayo, mga kapatid, magpapatotoo tungkol sa ating Panginoon. Pero kung hindi siya nabuhay na maguli, bula ang mga saksi po tayo. Maging ang mga apostol, na sila po ang unang mga alagad, sila ay mga bula ang mga ngaral. Pero thank God, puri ng Panginoon, nabuhay siya mula sa mga patay. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Praise God. Amen. At yung sinasabi, mga kapatid, lalo-lalo na yung mga tao, hindi talaga kinikilala Diyos si Kristo. Yung mga taong ang akala nila, mga kapatid, si Kristo ay hindi Diyos at walang kapangyarihan. Napakaganda ang kanilang verse na gusto nang gamitin. Kaya, kung kayo'y kumikilala, kayo'y naglilingkod kay Kristo bilang Diyos, kaawa-awa tayo. Dahil may nababasa sa Biblia, mga kapatid. Dito sa verse, anong verse ito? Neto, verse 19, kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo sa lahat ng mga tao ay kahabag-habag. Tama, maaring tama yan, mga kapatid. Dahil yan nakasulat sa Biblia, ang kondisyon. Kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoon. Pero nabuhay siya muli. Amen? Kaya ang lahat nagsisiasa kay Kristo, may pag-asa, may kaligtasan, may buhay na walang hanggan. Hallelujah! Ang naglilingkod kay Kristo, bilang Diyos. Wala nang ibang tagapagligtas. Titus 2:13, antayin ang mapalad
na pag-asa at ang pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Hallelujah! Mga kapatid, meron tayong malaking pag-asa. Ang ating pong minimithi, one of these days, ang sabi ng Biblia, hindi nyo ako nakita, ngunit darating ang araw na ako'y inyong makikita ng mukhaan. Dahil si Kristo ay nabuhay na maguli, mga kapatid, hindi tayo kahabag-habag sa lahat ng mga tao, kundi tayo ang napakapalad ng mga tao dahil meron tayong Diyos at tagapagligtas na siyang magdadala sa atin, mga kapatid, sa kanyang kaharian at doon tayo mananahan magpakailan-kailanan. Sino yan ang nangako? Mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos na Espiritu na nagkatawang tao sa katauhan ng Panginoon. At ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, the most personal and exalted name of God. Kaya pag nakilala mo ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, napakapalad mong tao. Bakit? Ang pangalan ng Diyos sa Old Testament, mga kapatid, ay sikrito, hindi ipinahahayag. Maraming katawagan, pero hindi talaga ang most exalted and personal name of God. Pero salamat tayo, mga kapatid, na saklaw ng New Testament dito po na ihayag ang the most personal and exalted name of God. Kaya sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sapagkat siya, mga kapatid ko, ang inilibig at nabuhay na maguli. At narito, kinuha niya po ang susi ng kamatayan. Kaya wala ng kapangyarihan ang kamatayan, mga kapatid. Ang pinakamahigpit na kalaban ng tao ay kamatayan. Ngunit kung ikaw man ay mamatay, mga kapatid, meron kang pag-asa kung ikaw ay nasa kay Kristo, sapagkat siya po ang halimbawa na kung papaano siya nabuhay na maguli. Ang mga nagsisiasa sa Kanya, ang mga nagsisisampalataya sa Kanya ay bubuhayin din maguli. Amen. Mabubuhay din tayo, mga kapatid. Kung sakaling mamamatay tayo at nasa Kristo tayo, umaasa, kukunin niya tayo, bubuhayin niya tayo, mga kapatid. Ngunit isa pang napakagandang pribilehyo ng mga anak ng Diyos na nagsisiasa sa ating Panginoon. Dahil hindi lamang, mga kapatid, pinag-uusapan dito ang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay, kundi ang mga anak ng Diyos na nagsisiasa kay Kristo, mayroon pang ibang privilege. Anong sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 and 15? Ang sabi niya, and the trumpet shall sound, and the dead in Christ shall rise first, and they that which remain alive shall be caught up together in the air to meet the Lord. Palakpakan natin, Panginoon, mga kapatid, sa makatuwid. Ang isa pang privilege natin nasa kasalukuyan hanggang sa mga sandaling ito, ang ating pananampalataya ay na kay Kristo. Ang ating pag-asa ay na kay Kristo. Meron siyang pangako, mga kapatid, na hindi ikaw matitikman ang kamatayan sa mga nagsisiasa kay Kristo. Bakit? Sapagkat meron siyang itinagdang panahon na ang mga ang natitirang buhay ay aagawin, sasalubong sa Kanya. Saan? Sa alapa. Yan ang tinatawag, mga kapatid, pagdagit ng iglesia. Sa makatuwid, ikaw at ako, kung tayo po ay nananatili sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid, ang napakagandang magaganap sa buhay natin, yung tinatawag na hindi natin matitikman ang kamatayan. Bakit? Sapagkat tayo po ay bibihisan ng Panginoon ng katawang walang kasiraan, at itong katawang kasiraan, mga kapatid, iiwan natin ito. Hindi tayo makaka-experience ng kamatayan katulad kay Enoch. Ang sabi ng Biblia, by faith Enoch walked with God. Amen. Amen. And he was translated. That is you that see death and was not found.
because God had translated him. But before his translation, he had this testimony that he pleased God. Kaya mga kapatid, kagaya ni Enoch, tayo naman, na ika nga umaasa kay Kristo, namumuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, candidate po tayo sa rapture. Candidate po tayo sa pagdagit ng iglesia. Yan po ang sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid, na hindi nila matitikman ang kamatayan. Hallelujah! Kaya, mga kapatid, napakapalad po natin, amen? Amen? Na naglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. Huwag na tayong maghanap ng iba o ipagpapalit ang Panginoon sa ibang Diyos o kaya ipagpapalit ang Panginoon, mga kapatid, sa daigdig na ito, sa mundo ito. Huwag na. Dahil ang ating pag-asa ay nasa Kanya lamang. Siya lamang ang nangako, mga kapatid, na tayo po ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Siya lamang ang nangako na hindi natin matitikman ang kamatayan. Sinong may ibig na hindi matikman ang kamatayan? Hallelujah! Amen! Amen! Kaya ayusin natin yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Dahil alam nyo, any moment, wala sinabi ang Biblia, darating ika ang Panginoon sa hapon. Walang sinabi, darating ika siya sa gabi. Kaya sabi niya, kung ang puno ng sambahayan ay nakakaalam kung kailan darating ang magnanakaw, disinsana ay hindi niya pahintulutan at ibagin ang kanyang buhay, kundi siya ay maghanda. Pero mga puyat nga kayo, sapagkat paririto ang Panginoon na hindi niyo iniisip. Amen! Kaya mga kapatid, dapat ang mga anak ng Diyos ay laging handa sa kanyang pagbabalik. Upang sa gayon, mga kapatid, makakasama natin siya magpakailan-kailanman. Hindi natin mararanasan ang tinatawag Great Tribulation. Ay alam nyo, mga kapatid, yung nararanasan natin dito sa mundo, yan ay tribulation lamang. Pero nakatakda ang sanglibutan ng tinatawag na malaking kapighatian. Pero thank God sa mga nagsisiasa kay Kristo at sa naniniwala na si Kristo ay hindi naiwang bulok, patay doon sa libingan, kundi nabuhay na mabuli. Sa makatuwid, tayo din naman, kung sakali, tayo din ang mamamatay. May pag-asa tayo dahil bubuhayin tayo ng Panginoon. At tayong mga natirang buhay, ang isang malaking ang magandang balita, mga kapatid, hindi na rin natin matitikman ang malaking kapighatian. Bakit? Mamamaalam na tayo, babay na tayo, hindi gusto ng Panginoon na ang kanyang iglesia, tayo kasi ang kasintahan, mga kapatid. Sino bang kasintahan na bago mo tanggapin bilang asawa, bugbog sirado na, sira-sira ng katawan bago mo tanggapin bilang asawa? Ayan ang theory, mga kapatid, ng tinatawag na tribulation period saints. Pero hindi tayo tribulation period, sa post-trib, mid-trib, at saka yung tinatawag na pre-trib. Tayo po ay pre-trib. Ibig sabihin, bago ang malaking kapighatian, mga kapatid, wala na tayo dito. Dahil kasintahan tayo ng Panginoon, di ba sabi niya, hindi ba ganin nyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu ng Panginoon? Sino maghihiba ay ididiba ko. Pagkatapos, bago kanya tanggapin bilang asawa, mga kapatid, o pagkakasalan, sira-sira na yung iyong katawan, luray-luray na dahil nakasurvive ka, survivor ka sa Great Tribulation. Pero good news, bago ang malaking kapighatian, babay na tayo sa sanglibutan. Kaya ayan ang kagandahan, mga kapatid. Hallelujah! Kung tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon at nasa Kanya ang ating pag-asa. Palakpakan po natin ang mensahe ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya mga kapatid, karagdagan, bilang tayo po ay naghihintay sa nalalapit na pagparito ng Panginoon, isa sa paraan na para tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, itong tinatawag na Biblia.
Dito tayo humingi ng tawad, magsisisi. Amen? Everyone say praise the Lord. Hallelujah. Kaya, isinasagawa natin ito. Ngayon, sa madalit sabi, bago tayo mga kapatid maggulay-gulay, bago natin suriin ang ating mga puso, pakinggan ninyo mga kapatid ang aking babasahin dito. Hallelujah. Bago natin isagawa, tignan po muna natin mga kapatid ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 11. Hallelujah. Praise God. Everybody say praise the Lord. Amen. Ito po mga kapatid, bago po tayo dadako sa ating communion service, o kaya uminom ng simbolo ng kanyang dugo at simbolo ng kanyang tinapay sa mga tubigay ang kanyang katawan, mga kapatid. Ito yung sinasabi. Bago tayo mag-partake mga kapatid, pwede muna tayong lumapit sa altar at humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Ito kasi ang nakasulat dito. Tingnan nyo ha. 1 Corinthians chapter 11 verse 24 and 27. Babasahin ko sa inyo. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan niya ang saro pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang saro ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ang purpose pala mga kapatid ng communion. Minsan kasi nakakalimot tayo na akala natin mga kapatid, iniwan na tayo ng Panginoon at hindi na siya muling babalik. No. Once nagpartik ka ng communion, nagpapaalaala sa atin mga kapatid ang kanyang kamatayan. At ang sabi niya mga kapatid, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin at sa aking muling pagparito. Talagang walang kaduda-duda. Darating at darating pala ang ating Panginoon mga kapatid. Kaya ito ang magre-remind sa atin para huwag tayong makalimot. Akala natin mga kapatid, nagpapakasawa tayo sa daigdig na ito. Akala natin hindi na darating ang Panginoon katulad ng mga manlilibak na sinasabi nila, mula nung dumating, mula nung natatagal sa libuto, hindi naman nagbago. Ganun pa rin. Saan yung pangako ng pagbabalik niya? Mga manlilibak yan. Pero sa mga mananampalataya, ito ang nagre-remind sa atin. Hindi masasayang ang ating paglilingkod. Dahil may itinakdang araw na ang lahat ng ating mga sakripisyo, ang lahat ng ating ginagawang paglilingkod, mga kapatid, ay gagantimpalaan tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Darating siya, mga kapatid, muli siyang paririto. Kaya sa banal na kasulatan, napakaraming nagpapatutuong mga verses na Jesus is coming soon. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Mga kapatid, inayayahan ko kayo habang umaawit tayo. Sumandali po na tayo lumapit sa altar. At atin pong ialay ang ating sarili. Ito ng pagkakataon, magpakumbaba tayo at humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Hallelujah.
Susihadiyo ang kasing-kasing ko. Lumapit po tayo sa altar. Baluin ang huna-huna ko. Kung doon naman pagkadaot Inuwi o luwasa ako. Susiya Diyos ang kasing-kasing ko. Ibaluin ang huna-huna ko. Kung doon naman pagkadaot na inuti o binuwasan ako. O Diyos, ikaw maluoy ka, nagsad ka pag-abot-lion mo. Kung doon naman pagkadaot na inuti o luwasan ako. Dalangin tayong lahat mga kapatid. Lumapit tayo sa harapan ng ating Panginoon na may buong pagpapasakit at kapatulaban. O Diyos, Ikaw ang Diyos sa mga. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa iyo. Nakita niyo po, Panginoon, ang ating kasalanan. Wala pong maaaring maitago sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Panginoon, dumating na po kami sa gawain ng pag-alala sa inyo. Ito po, Panginoon, ay nagbibigay ng mensahe sa bawat isa sa amin na ikaw pala, Panginoon, ay nangako muling parito. At ang ating ilalangin na bago sa mga dumating, masusungan niyo po ang aming buhay na maging karapat-dapat. Tulungan niyo po, Panginoon, na ayusin po namin paglilingkod. Tulungan niyo po, Panginoon, ang kalagayan ng ibang anak kung anumang mga hadlang sa gabal na hindi namin maibibigay, maidedicate ang aming sarili sa inyo dahil maraming mga kinaabalahan, maraming mga sagabal, bunga ng pangangailangan sa sanglibutan nito. Panginoon, ako'y nananalangin. Nahawiin niyo po, alisin niyo po ang lahat ng mga nakakasagabal o hadlang sa aming pong paglilingkod, Panginoon, sa aming pong paglilingkod ng maayos, nagiging matapat sa inyo. Alam po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na magagawa niyo po ang lahat ng mga bagay. Maging itong aming ipinahahayag, Panginoon, ng mga sagabal, pwede niyo pong alisin ito at bigyan niyo po kami ng tunay na kalayaan sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Makapangyarihan po tayo anuman ang aming mga kahinaan, Panginoon. Mahirap para sa aming sarili. Baguhin ang aming mismong sarili. Ngunit kami umaasa, nananampalataya na ikaw ang Diyos na may kakayahan upang kami tuluyang baguhin ang aming buhay, Panginoon, upang sa iyong pagbabalik kami po ay maging karapat-dapat, O Diyos. Tulungan niyo po ang iyong mga anak, Panginoon, na hindi lamang, O Diyos, kami naglilingkod, Panginoon, na kampante, kundi tulungan niyo po kami maging sincere, Panginoon. Maging sincere sa paglilingkod sa inyo. At kung paano minahalan niyo kami ng gayon na lamang, dapat, Panginoon, ipakita din naman namin ang aming pagmamahal sa inyo.
na kung ikaw ay aming mahal, Panginoon, ay iwasan po namin lumabag sa inyong kalooban. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Dahil sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga kapalpakan sa buhay, sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, naramdaman pa rin namin, Panginoon, na ikaw ay patuloy na nagmamahal sa amin. At hindi po kayo sumusuko sa aming buhay, kundi patuloy po kayo nangungusap, Panginoon, until such time na kami po ay magising sa katotohanan. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala, anuman ang aming kamalian, anumang bagay na hindi ayon labag sa iyong kalooban, patawad, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Narito kami ngayon sa harap, Panginoon, sa pagpartake ng tinapay bilang simbolo ng iyong katawan. Gayon din ang ubas, ang salo bilang simbolo ng iyong dugo. Lord, tatawad, ariin niyo po kami karapat-dapat na tumanggap nito. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, salamat po sa ipakikinig sa amin pong mga request. Lord, ito na po ang isa din pong paraan para makamit na po namin ang napakalaking tagumpay ang iyong ipinangako sa amin, Panginoon, upang lubusan niyo po kami gagamitin alang-alang sa iyong gawain at para sa iyong kapurihan na ikay makilala, makita ng mga tao, Panginoon, makita sa pamamagitan namin ang mabubuting mga gawa upang ikaw, Panginoon, ay kanilang kapurihan, ikaw ay kanilang luwalhatiin sa pamamagitan ng aming mabubuting gawa ayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa iyong pangungusap. Salamat sa iyong mahal na dugo. Salamat, Panginoon, sa pag-aalay ng inyong buhay para sa aming kapatanan upang kami mapawalan sala. At ngayon, Panginoon, narito kami, O Diyos, patuloy na nananalig dahil ikaw lamang ang Diyos na nangako na muling paririto upang kukunin mo kami, kakasamahin kami sa iyong kaharagahan. Na mamumuhay, na magpakailan-kailan. Doon na po matatapos ang anumang kalungkutan, anumang maging kamatayan, maging ang karamdaman, ang lahat ng katigatian, hindi na po namin mararanasan kailangan. Salamat po, Diyos. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa nakakagandang pribilehyo ng aming buhay na kami po'y nakabahagi. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, ang sino mang handang-handa na upang magpapit ng communion, pwede kumuha ng tinapay at ng kupa. Huwag niyo munang kainin at inumin. Samantalang awitin ang the blood that Jesus shed. Pag nakakuha na kayo, manatili na kayo sa inyong upuan dahil sabay-sabay natin kainin ang tinapay bilang simbolo ng kanyang isang saro bilang simbolo ng kanyang the blood that Jesus shed for me. We bear all Calvary.
the blood that Jesus shed. It will never lose its time, and it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, yes, the blood that Jesus shed from day to day, it will never lose its power, and it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, yes, the blood that shed for me from day to day, it will never lose its power. Manatili tayo nakatayo. Ganito po ang sinasabi ng mga salita ng Diyos. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Kainin natin ang tinapay. At sa ganun din naman hinawakan ang saro pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-ala-ala sa akin. Inumin natin. Sama-sama nating purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Naalaala po namin ang lahat ng iyong mga kabutihan sa aming buhay. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat, Panginoon, ngunit pinatunayan niyo pa rin na kami iyong mahal. Wala po kaming may gaganti sa inyo. Minahal niyo kami ng gayon na lamang. Dapat din naman ay kaya yaming iibigin, mamahalin hanggang kamatayan. Maglilingkod kami sa iyo. Dahil saan po ba kami pupunta? Wala na kami ibang paruroonan pa. Ikaw ang daan, ikaw ang buhay, ikaw ang katotohanan. Oh, Panginoon, napakabuti niyo sa aming buhay. Salamat na binigyan niyo pa kami ng pagkakataon upang makapagpartake
ng communion bilang pag-alaala sa inyo at ang iyong dugo. Nagpaalaala ito na ikay pala'y muling darating. Ikay nangako na kami, Panginoon, ay iyong kukunin. Huwag magulimihanan ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa akin, wika ng Panginoon. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan, kung hindi gayon, sinasabi ko sa inyo. Sapagkat ako'y paroroon at ipaghanda ko kayo ng malalagyan. Kung magkagayon, ako'y muling babalik at kukunin ko kayo, at kung saan man ako naroroon, kayo naman ay doroon. One more time, purihin natin ang ating Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa pamamagitan o Diyos ng communion, hindi na po kami nakakalimot na mayroong Diyos na nagmahal sa amin, na mayroong Diyos na nag-alala sa amin, mayroong Diyos na kukuha sa amin upang kami makaligtas sa napakalaking kapighatian sa sanglibutan ito, upang makaiwas kami sa napakalaking kaguluhan na mangyayari sa mundo. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Nawa ito ang magiging daan, Panginoon, na ayusin po namin ang aming buhay, ayusin po namin ang aming paglilingkod. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay nang ayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kaming pigilin sa mga bagay na hindi po kanais-nais na iyong kinamumuhian, kundi, Panginoon, tulungan niyo po kami na mamuhay ng matuwid, mamuhay ng ayon sa iyong katuwiran, sa iyong kabanalan. Hallelujah. Hindi po ang sanglibutan ito ang aming tirahan. Hindi po kami taga rito, kundi kami ay manlalakbay lamang. Kami ay mga estranghero lamang sa daigdig na ito. Mayroon talagang panahon na kami iyong kukunin at dadalhin sa amin talagang tirahan. Hindi ang tirahan ang sanglibutan ito, kundi doon sa langit na ipinaganda ng Panginoon, sa lahat na nagmamahal, sa lahat na umiibig sa Kanya, hanggang sa uling sandali, hanggang sa Kanyang muling pagbabalik, nananatili sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, pangwakas, bago po kami mamamaalam, bago po namin tatapusin ang napakagandang gawain ito na nagbibigay sa amin ng panibagong sigla at kalakasan sa aming paglilingkod, Panginoon. Ang iyong mga anak, patuloy niyo pong ingatan, patuloy niyo pong paalalahanan sa lahat ng panahon, upang hindi po kami, Panginoon, mapariwara, upang hindi po kami mapalayo sa inyo. Panginoon, mula sa mga sandaling ito, Panginoon, ang aking dalangin, magpadala kayo ng inyong guardian angels sa bawat isa na naririto, upang sila'y alalayan saan man sila paroroon, upang sila'y ingatan na walang kapahamakan at maging ang kanilang kalusugan. Patuloy din namang maingatan upang hindi po maging problema ang aming paglilingkod sa inyo. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa darating na mga biyaya na iyong ipagkakaloob sa amin, sapagkat ikay nangako, Panginoon, na bago po ang kakilakilabot na mangyayari sa mundo, iyo pong pasasaganain kami, iyo pong pagpapalain kami. Dapat maranasan po namin, Panginoon, ang iyong masaganang pagpapala, upang hindi po kami hahamakin ng sanglibutan, upang hindi po nila ikaw kukutyain, Panginoon, na ikaw ang Diyos na may-ari ng sanglibutan, ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya, Panginoon, patuloy kami nagkakaisa at naniniwala na kami ay iyong pagpapalain. Panginoon, ikay Diyos nangako, kailanman hindi po kayo makapagsinungaling. Ikaw ang Diyos na tumutupad sa iyong mga pangako, na sa mga huling araw pagpapalain ko ang aking mga anak, and ye shall eat
plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord, which hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Salamat sa mga katagang yan na iyong binitawan sa mga huling araw, na kami ay kakain ng sagana at mabubusog, at pupurihin namin ang Panginoon na siyang gumawa ng kababalaghan sa amin, at ang kanyang mga anak ay hindi mapapahiya. Purihin ka, O Diyos. Kaya, Panginoon, salamat sa tagumpay. Isiniselebrate na po namin ang iyong ibibigay na tagumpay, ang napakagandang paputuon ng iyong mga anak. By the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus, kamtin po namin ang iyong mga pangako sa pangalan ni Jesus. One more time, let us worship. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless us all, and we're dismissed in Jesus' name. Oh, I love you with the love of the Lord.